Kamakailan lang ay naglabas ng desisyon ng Korte Suprema na binabasura ang hiling ng kampo ni Senator Bato de la Rosa na pansamantalang pigilan ang pagpapatupad ng ICC warrant of arrest laban sa kanya. Ito ay upang sana magamit niya muna lahat ng mga paraang legal upang egiit ang kanyang karapatan laban sa panghihimasok ng banyagang korte sa ating gobyerno at hudikatura. At ito nga ay hindi pinagbigyan ng Supreme Court. Subalit nilino ng Korte Suprema na hindi pa sila nagdedesisyon kaugnay sa Mereto o tunay na dahilan ng naturang kaso. So, ngayon lang pala lumabas ang desisyon ng Korte Suprema tungkol sa TRO ng ICC warrant of arrest ni Bato de la Rosa. So bakit umatake na sa Senado ang mga NBI ilang linggo pa bago lumabas ang desisyon nato? Ngayon lang pala naging enforceable ang warrant of arrest na yan kung totoo man na enforceable na talaga yan. Bakit prenobok at pinutukan na nila ang Senado bago pa ang desisyon na ito? Bakit binugbog na nila ang mga staff ng Senate Sergeant at Arms noong mga nakaraang araw pa? Malinaw na lumalabas ngayon na wala pang basehan ng NBI noon para habulin na parang daga si Bato de la Rosa sa loob ng Senado at bastyusan ang Senado bilang institusyon na halatang malalakas lang ang loob dahil sa basbas ng presidente. Ito kasi ay isinabay sa nangyayaring impeachment trial ng Vice President Sara Duterte na kakatransmit lang ng articles ng gabing iyon na inatake ng NBI ang Senado. At halatang nagkukumahog ang Pangulo na tanggalin sa posisyon niya si Sara Duterte dahil kapag nakatakbo ito sa susunod na halalan at tiyak na mananalo ito at hahabulin ang mga nagnakaw ng trilyones pesos na flood control funds. Naayon sa sangkatutak ng mga testigo ay isinilid sa malalaking malita ang naturang pera at dinala sa mismong bahay ni President Bongbong Marcos at pinsan niyang buo na si Martin Romualdez. Pinapatunayan ngayon na nilabag ng NBI ang batas noon sa pag-atake sa Senado na walang pinanghahawakan na desisyon galing sa ating lokal na hudikatura. Nang gabing iyon ay bago din lang na nakuha ng Duterte Bloc ang mayorya sa Senado na kinumpleto ni Senator Bato de la Rosa na lumabas galing sa ilang buwan na pagtatago dahil sa banta ng pag-aresto ng ICC na isang banyagang korte sa Europa. Nang pumunta si De La Rosa sa Senate ay kinorner siya ng mga NBI agents at pinigilan na makapasok sa plenaryo ng Senado upang makaboto sa nangyayaring kudeta o pagpapalit sa liderato ng Senado nung araw na yon. At ngayong tinanggihan nga ng korte ang hiling ni Bato de la Rosa na TRO ay nagpapatiuna na naman itong NBI at PNP na aarestuhin na daw ulit nila si De La Rosa sa utos ng alter ego ng Pangulo na sekretary niya sa DOJ. Habang sinasabi ng Korte Suprema na ang desisyon nila ay kaugnay pa lang sa TRO at hindi pa sa merito ng kaso o kung valid nga ba o hindi na ipatupad ang warrant of arrest ng ICC dito sa bansa. Ang paggamit ng Pangulo sa ICC bilang sandata upang patalsikin ang mga kalabang politiko at pagtakpan ng malawakang nakawan sa kaban ng bayan kung saan siya ang tinuturong mastermind ay inireklamo na rin nga mga human rights advocates sa United Nations nitong mga nakaraang araw lang. Ang pambrabrazo na ito sa batas ng Pangulong Marcos sa pamamagitan ng kanyang mga itinalagang mga alip-oras sa PNP, DOJ, NBI at Ombudsman upang atakihin at pabagsakin ang Senado, dalhin ang kalabang politiko sa ICC sa Europa upang doon litisen, upang mapatalsik ang Vice-Presidente at kanyang mga kaalyado, ay kalapastanganan sa ating soberanya at katraydoren sa ating pambansang kalayaan na ipinaglaban noon ng ating magigiting na bayani.